Ayan, mga paintings na yan. Hello guys! It's me again, Argel TV, and welcome to my channel. So it's Happy Sunday. Nandito ako sa church. Kakatapos na namin mag-choir. It's our regular duties na kakanta sa bawat misa. Ay, hindi pala bawat misa. By scheduled mass namin. So for today's vlog, naagaw kasi attention ko ng mga ng mga canvas nito, mga paintings ito. Yan. Ayan, mga paintings na yan. Dito sa church. Just want to introduce you, Mr. Saneris Sumalinog, my friend, who is part of this activity. So, tatanungin natin siya, how did you come up for this activity? Sunny. So itong mga paintings nandito, una sa lahat, hi po sa mga subscribers and viewers sa Argel TV. Just keep on watching, and yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa Argel TV. So itong mga paintings na nandito ay part ng activity ng youth dito sa Saan Parish. Kung saan ang every painting na nandito is derived from the history of the church. So, dito, every painting na may story, has a story. Has its own story. May kanya-kanya silang tema, hindi sila pare-pareho. So, nagpa-contest kayo dito, di ba? Isa itong kaning canvas painting contest. So, na-judge na po ito, at itong mga outputs po ng ating mga artists is ibibenta po namin. Ito po ay fundraising na rin po sa aming church upang ang aming ang aming makikita po dito ng mga paintings is for the restoration sa aming simbahan. Kung kita nyo naman, ang aming simbahan is one of the National Heritage declared church. Kung kaya i-preserve and i-conserve po namin ito, at ito ang isa sa mga naisip namin na project or activity para makatulong kami sa aming simbahan. So sa mga subscribers and viewers po sa Argel TV, hinihikayat ko po kayo na tignan at bilhin po ang aming mga paintings. So if you want to bid or to buy the painting, so just contact Argel TV. Maraming salamat. What amount nag-start yung bid? So ang baseline po natin is 5,000 pesos. Ito hindi lang painting ang bibilhin nyo dito, kundi nakapaloob po dito ang history ng church. For example, itong painting na ito. Explain mo bawat isa. Itong painting na ito is tinutukoy niya yung old church natin. Hindi ito yung unang church doon sa Aplaya, Kuta. So dito makikita mo yung old church na doon sa Aplaya, at saka yung old church po natin is ni-raid ng mga Muro, no? Noong panahon ng 1624 ay ni-raid or nilusob ng mga Muros yung dating simbahan natin doon sa Aplaya. Kung kaya naman na nabuo itong simbahan dito sa Saan. So ito, ni-raid na ito yung mga Muros, at ni-raid niya yung dating simbahan, galing sila sa dagat. Ito yung story ng painting na ito. So next is itong painting na ito. So itong painting na ito is The Christian Conversion of Higaonon and Bukidnon Datos. Ito ang kauna-unahang pagbibinyag pagdating ng mga old Christian missionaries dito sa
hasaan noon, ito yung kaunang-unang pagbinyag ng mga lumad nung panahon, sinaunang panahon dito sa hasaan. Ito yung mga higaunon at mga bukidnon datos na nanirahan dito dito sa hasaan. So, kita nyo naman na may binyagan nagaganap, may mga Christian missionaries, may mga datos at mga kaning sinauna mga tao dito sa saan. Ito sila. Next painting. At ito naman, ito siya yung first place sa aming canvas painting contest. This entitled The Grand Sakay-Sakay Festival of Immaculate Conception Church. So makikita dito yung tradition na kung saan after the fiesta celebration, which is the December 8, may nagaganap na sakay-sakay, yung pinaparada ang Mahal na Birhen na Immaculada Conception doon sa dagat, kasi ang ating Mahal na Birhen din ay tinagurian na Queen of the Seas. So ito, nakikita nyo dito na pinaparada siya doon sa dagat. Yan, may mga bangka, mga native people noon. Oh. Yan, then may nakikita kayo dito parang si Bishop Raul, na nakalagay po si Bishop Raul dito kasi siya rin po ang kauna-unahang Archbishop na taga-Hasaan. At isa siya rin siyang fisherman of people. No? Next. Dito naman tayo banda. Ito po yung second place yung placer natin. Ito po titled Advent Simbang Gabi and Christmas Tradition in Hasaan. So, nasa title na po niya, Christmas Tradition. So, anong ginagawa ng mga taga-Hasaanon tuwing Misa de Gallo or Simbang Gabi. So, ito, nakapalob dito, mayroong mga choir, yung may simbang gabi na nagaganap, tapos yan, mga pare at simbahan. Ganyan may mga parol. So, ganyan ang tradisyon dito sa Hasaan. Ito naman dito banda na painting. So, ito yung 5th place po natin na painting. So, ang title po ng painting nito is the 1624 The Great Divide at Punta, Sulaawan, the Western Territory of the Jesuits and Eastern Territory of the Recollets. So, dito, sa painting na ito, wala tayong masyadong makikitang reference kasi sinauna pa ito, wala pang mga kamera noong panahon na yun, 1624. So, based upon the written books and histories, nag-research po kami kung anong naganap nung panahon na yun. So, nung panahon na yun, mayroong division of territories of the Recollets and Jesuits. So, para hindi sila anong tawag magkagubot. Ano ba sa Tagalog yung magkagulo? Para hindi sila magkagulo, so, kanya-kaya silang territory, mga Jesuits and Recollets. So, ditong banda yung Jesuits at ditong banda yung mga Recollets. So, dito makikita ninyo kung ano ang ginawa ng mga Recolletos dito sa Mindanao, especially dito sa ating lugar. So, dito makikita nyo anong impact or anong nadala ng mga Recolletos dito sa atin, sa Hasaan. So, hindi lang puro spiritual yung tinuro nila sa atin, kundi tinuruan din tayo nila noon, yung mga ninuno natin sa mga taga-Hasaan, kung paano mangisda, to create a water system just like this. Gumawa sila ang nagturo sa atin kung paano gumawa ng water system, nga makapagtubig tayo sa kanya-kanya mga bahay, galing sa ilog, ganyan. Tapos, yung paggawa ng simbahan, then, yung pag-evangelize, pagturo sa mga remote areas, ganyan, pagtanim, at yung pag-visit ng mga pare noon sa mga remote areas po natin dito. So, ayan.
Tatagalog ka talaga. So dito pala, ditong banda, itong painting na to is Hasaan Kabulig Construction and the River of Life. So bakit nakasali itong Kabulig River nito na puro naman simbahan, history naman na simbahan yung tinutukoy natin dito. So basically, kung magbabasihan natin sa kasaysayan, nabubuo ang isang komunidad sa lugar na may source of living, like may tubig, di ba? So yung mga old Christian missionaries, pinili nila na gumawa or magtupod gali To build aning church dito sa saan dahil sa natural resources na taglay lang saan, which is the water. So binansagan din ang saan na mayroon kaming festival dito saan, which is the Katabigan Festival. So ito isa sa kaning rason nila kung bakit sila nag-build ng church dito, dahil sa likas na tubig yaman na saan. So ito create sila ng water system doon sa Kabulig para maabot yung tubig sa kanyang bahay. Kanya-kanyang mga bahay noon, at saka dito sa kaning simbahan pag ito sila doon. So ganito ang ganap noon sa Kabulig River. Malawak pa siya, tapos maraming mga tanumin diyan. May naglalaba, may nangingisda, tapos ilagyan rin nila ng bridge para makatawid yung mga tao noon. So ito naman, makikita nyo yung may nagdininay-nilay. So ang title po ng painting na ito is The Lent and Semana Santa Tradition in Asaan. So ito naman yung mga kaganapan dito sa Asaan nga anong pinapractice noon hanggang ngayon tuwing Semana Santa. Yung mga tao na nagsisimba, nagdinilay-nilay, always attend the mass, o ganyan ang mga tao dito sa Asaan. Always sila participative kung anong kaganapan sa simbahan, especially those special events sa ating simbahan. Okay, next. Dito naman tayo banda. So itong painting na ito, ang title po ng painting na ito is The Jesuit Mission Churches and the Hasaan Network, Cebuanos, Boholanos, Siquijornons, and Camiguins. So dito sa painting nito makikita mo na old Christian missionaries invite those people from different areas dito sa Mindanao, no, na Cebuanos, Boholanos. So dito nasi-centralize yung mga people noon, yung mga native peoples noon. Dito talaga sila una, tapos then they connect the network to other places para yung mga tao noon mayroon silang kibali daan na nagawa nila lang daan kung paano pupunta doon sa next place, like Cebu, Bohol, Siquijor, and Camiguin, and other places. Ganyan. So next, itong huling painting na ito, yung title po ng painting na ito is The Recollect Mission in Mindanao. So, yung huling pumunta po dito sa atin is yung mga Recollectors. Ano bang iambag nila dito sa simbahan natin? Ano pong ginawa nila? So, sila po yung nagpagawa nito. Naging bricks po ang ating simbahan. Because the original structure po itong simbahan is hindi siya ganito bricks. So sila po yung turo sa atin mga ninuno kung paano gumawa ng bricks. Dito lang rin mismo ginawa yung mga bricks para dito. So dito nila ginawa yung mga bricks, sila nagturo dito sila yung nag-evangelize. Sila rin nagturo nila sila kung sa ilang mga panghanap buhay na pwedeng gawin ng ating mga ninuno noon. So ganyan. At yun,
At yun na po yung mga paintings namin. Sana po magustuhan ninyo at mainggan nyo kayong kung tukuyin kung ano ba talaga ang kabuuan ng history ng Hasaan Church. So, to all the people na nanonood dito, mga subscribers ng Argel TV, mga supporters ni Argel TV, I invite you all, no? Kung gusto nyo or dapat gustuhin nyo, bilhin itong mga paintings namin. Maraming salamat po. So ayan na guys, nakita nyo na po ang mga pictures kanina, yun. So I hope meron kayong magustuhan doon, as what it was well explained by Mr. Sunny, my friend. So marami na kayong nalalaman kung bakit na-build tong church na to, at yung mga history. Actually yun talaga ang drawings na yun ay actually mga histories, mga story ng Hasaan noong unang panahon. So kaya naman guys, tulungan po natin yung church namin, yung gustong bumili. Kaya yung sinabi ni Sunny kanina, yung baseline 5,000. Contact nila ako, and I'll contact Sunny sa gustong bumili at sa yung gustong ipapadala po nila yung sa anumang anywhere from the Philippines. Mag-add na lang sila sana ng yung tawag ng charge sa papadala namin. So pwede nyo akong i-contact to Facebook, ilalagay na lang natin yung Facebook or Facebook ni Sunny. You can PM me po para mag-contact tayo paano yung pagbili at yan. So thank you guys for watching this video. I hope po makabili kayo para supportahan natin. Yung income na to ay para din po sa restoration ng church namin po. So thank you guys. Happy Sunday and bye-bye.